Ano kaya yun? Hala, bubuyog ata yan eh. Hi guys, ito pala si Mike. Sa video na to ay ililibot ko kayo sa aming lugar dito sa probinsya namin. Ay, shh! Yung aso ang ingay. Enjoy watching! Ayun na nga. Ayaw ata tayo pagbigyan eh. Umulan eh. Kita nyo yan guys. Kakainis naman oh. Makatulog na nga lang. Pero aminin, ang sarap sa pakiramdam pag umuulan kasi ang lamig. Tignan nyo yan guys. Alam niya yung gagawin niya oh. Aso namin yan. Si Milky. Oo, ang bait talaga oh. Pupuntahan ako oh. Ay, di pala sa akin. Na-prank mo ako dun Milky ah. Okay na guys, hindi na umuulan. Tara, pasyal ko kayo. Dito tayo magsisimula. Nakaapak ata ito ng tae. Kung kaya ganito maglakad. Pasintabi sa kumakain. Itong puno na pupuntahan natin guys ay tinatawag sa amin na citrus o di kaya ransas. Sa inyo ba guys, ano ba yung tawag sa ganitong pananim na to? Super lapit lang talaga namin guys sa kalsada. Kung kaya napapansin nyo, may naririnig kayong mga sasakyan. Ano kaya yun? Hala, bubuyog ata yan eh. Ayoko, bubuyog eh. Alam nyo ba guys kung anong klaseng bubuyog to? Comment nyo naman guys sa baba. Ganyan siya guys kataas, makikita nyo sa mismong video. Ano, carry pa manood? Tapusin mo to guys ha. Actually guys, may bunga na siya. Pero maliliit pa, kumbaga alanganin pa talaga. Sa liit pa nito, mapagkakamalan mo pa siyang kalamansi. Pero guys, hindi siya kalamansi ha. At ngayon guys ay maglalakad na naman tayo. Puntahan natin yung mga lugar pa na pwede pa nating makita dito sa video na to. Comment kayo kung may nakita kayong kapre sa likod. Natatakot sa akin yung sisiw. Maaga pa para maging fried chicken. Ito naman guys, ang tawag sa halaman na to ay bougainvillea. Yun yung tawag sa amin. Kunwari, wala kayong nakitang mangga. Ito na lang guys yung tignan nyo. Ganda 'di ba? Parang kinukuha tayo ng liwanag. Tara, lakad ulit tayo guys. Itong nakikita nyo na to ay likod na ng bahay namin to.
Kung mapapansin nyo dito sa video ay may mga malalaking batong nakatambak. Ito ay nagmula daw sa bulkang Mayon na maaring inanod ng baha noong unang panahon. Itong lupa na nilalakaran natin guys ay dating palayan pa ito. May saganang bukal pa dito na nagiging supply ng tubig para sa dating palayan namin. Natatandaan ko pa noon na maliit pa ako, may mga tinatanim na palay dito yung tatay ko. Subalit ngayon, nawala na yung bukal ng tubig na yon kung kaya hindi na pwedeng tamnan ng mga palay. Maaaring ang naging dahilan kung kaya nawala yung bukal na yon ay sa lumalalim na bangin sa pinakadulo pa nitong lupain. Yung bangin na yon na ang tawag sa amin ay binaan ay mismong ruta rin ng baha na galing din sa bulkang Mayon. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Sa sobrang init ng panahon dito sa amin dahil sa summer ay natuyo halos yung mga Carabao grass na andito. Yan ang bida natin sa vlog na to. Ito yung aso talaga na gusto ng exposure kasi nagsisimula pa yung video, andun na agad siya, nagpapakita na agad sa camera. Ay, ang ingay no? Pasensya na guys sa tawla. Ganyan siguro talaga sila, hindi siguro nila ako kilala. Isa din to, gusto din ng exposure oh. Ito na. Kita na kayo sa buong mundo. Akala ko dati, sapat na ang pagiging busy para masabing successful ako. Noong nasa corporate world pa ako, halos araw-araw pare-pareho ang routine. Maagang gising, mahabang biyahe, sunod-sunod na meetings, deadlines at mga responsibilidad na parang walang katapusan. Habang tumatagal, unti-unti kong napapansin na kahit marami akong natatapos, parang may nawawala sa akin. Nandyan yung pagod na hindi kayang mawala ng isang gabi na tulog. Nandyan yung stress na dala ko kahit tapos ng trabaho. At higit sa lahat, nandyan yung pakiramdam na parang nawawala na yung peace of mind ko. Akala ko normal lang yun. Akala ko parte lang yun ng pagiging adult at pagiging responsable. Pero dumating yung panahon na kailangan kong huminto sandali at magpahinga. At doon ko muling nakita ang isang bagay na matagal ko nang hindi napapansin. Ang kalikasan. Ang simpleng tanawin ng mga puno, ang malamig na hangin, ang tunog ng mga ibon, at ang kulay birding paligid na dati ay parang ordinaryo lang sa paningin ko. Habang nakatingin ako sa mga puno na tahimik na nakatayo, napagtanto ko na may kakaibang kapayapaan pala sa kalikasan. Wala itong hinihinging kapalit, hindi ito nagmamadali, at hindi ito nakikipagkompetensya. Tahimik lang itong nagbibigay ng ginhawa. Doon ko mas naunawaan kung gaano kahalaga ang nature sa ating araw-araw na buhay. Hindi lang dahil nagbibigay ito ng malinis na hangin na ating nilalanghap, hindi lang dahil dito nanggagaling ang maraming bagay na kailangan natin upang mabuhay, mahalagang kalikasan dahil nagbibigay din ito ng pahinga sa ating isip at damdamin. Sa mundong puno ng notifications, deadlines at pressure, minsan ang kailangan ng pala natin ay ilang minuto ng pag-upo sa ilalim ng puno, paglalakad sa tahimik na lugar gaya nito, o simpleng pagtanaw sa luntiang kapaligiran. Kapag napapalibutan tayo ng kalikasan, parang unti-unting bumabagal ang takbo ng isip natin. Mas nagiging malinaw ang ating pag-iisip, mas nakakaramdam tayo ng pasasalamat at mas naaalala pa natin kung ano talaga ang mahalaga.
Hindi man ito masusolusyonan agad ang lahat ng problema natin, pero nagbibigay ito ng pagkakataon para makahinga tayo ng mas malalim at makabalik sa sarili nating balanse. Ngayon, tuwing nakakakita ako ng mga puno, bundok o simpleng birding tanawin, hindi ko na to tinitignan bilang background lamang. Nakikita ko ito bilang paalala. Paalala na hindi natin kailangang laging magmadali. Paalala na okay lang magpahinga. At paalala na may mga bagay na hindi mabibili ng pera, ngunit kayang ibalik ang kapayapaang matagal nating hinahanap. Minsan, ang peace of mind na akala nating nawawala ay hindi pala matatagpuan sa mas mataas na posisyon, mas malaking kita o mas maraming achievement. Minsan, naroon lang pala ito sa katahimikan ng kalikasan, sa pag-indak ng mga dahon sa hangin at sa simpleng sandali ng pagtingin sa mga punong patuloy na nagbibigay buhay. At dahil nagstay kayo guys at umabot hanggang dito sa video na to, syempre gusto ko ipakita sa inyo ang ganda ng bulkang Mayon. Ganda 'di ba? Natatakpan lang guys yung paanan ng Mayon pero dagdag pa rin sa kagandahan ng Mayon view yung mga puno na yon. Ano guys, alam niyo na kung saang probinsya ito? Nakita niyo na yung clue? Paki-comment sa baba kung anong probinsya kami. Salamat! Napilayan siya guys, di namin alam kung bakit pero I think okay naman siya ngayon, gumagaling na. Sana nagustuhan niyo ang buong video na to at nag-enjoy kayo or di kaya nakarelax man lang kayo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Salamat!